Father, we this morning, Lord, we are gathered here together, Lord, to worship you, to to glorify your name, Lord. So we ask for your blessing, for your anointing, Lord, for your wisdom as we share your word with each other, Lord, and we share your blessing as well. So, Lord, we thank you that you wake us up this morning, you give us our breath, Lord, and we thank you that you are always with us and you will never leave us nor forsake us. So, Lord, today, in the beginning of our day, Lord, you will be the one to glorify. Um, I know that we have a different time zone, Lord. It doesn't matter because you are the God of a distance, God of vast nature of the world, Lord, because you created it. So, Lord, we thank you that you give us this opportunity to be with you this morning, and we have to share your love as well. We have to share your your peace, your joy, unspeakable joy in our heart as we gathered here today. And thank you for daybreak that give us life, give us more encouragement to wake up in the morning to be with you. So Lord, we give you thanks, we give you praise, we give you honor and glory in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pastor Rory, pwede i-lead mo muna yung prayer blast natin. I'm just fixing my laptop. I cannot join the internet. I'm using my phone right now. But Ate, it's Ate saying, Ophelia, yeah. si Elisha today ang mag-aano, di ba? Oh, okay. Praise God. Praise God. Hallelujah. Nakalimutan mo na. Kasi I'm waiting for your confirmation. But anyway, God is so good because my internet in the laptop is still connecting. Sige po. Okay. All right. Thank you, Pastor Rory. Ah, sige. Good morning and good afternoon. Good morning, Paul. And for our devotion for today is the bed the bedrock of God's love by Oswald Chambers. At your faithfulness and a faith of goodness and to mutual affection, love. 2 Peter chapter 1 verse 5 and 7. They must work then to add to their faith the goodness and qualities of Jesus, and we become of motivated to do good for each another. Most of us don't know what we mean when we talk about love. Love is the supreme preference of one person for another. Spiritually, Jesus demands that our preference before him. Luke chapter 14, verse 26. When the Holy Spirit fills our hearts with the love of God that easily places Jesus first. But we must also learn to work out what God has worked in. We must act on the love He has placed in our hearts.
It means that it is wrong for a character what we do of the priority of Jesus Christ. Before we can do this, God has knocked our pretension out of out of out of us through the Holy Spirit. He reveals why he loves us, not because we were lovable, but because love is his nature. God asks us to show the same love to another. He brings people we, we neither like nor respect into our lives. Then ask that we love them as he has loved us. The Lord is knocking to us out to our redemption from the Holy Spirit. He He's showing us why He loves us. It means that He loves us so much and that God says to us we should love one another. We can reach this kind of love on tiptoe. Some of us can tired, but but we were but we were soon exhausted the effort. Look within and see how the Lord has dealt with you. The knowledge that God has loved you to the to the utmost, to the end of all your sins and selfishness and wrongness, will send you out into the world to love in the same way. God's love for you is inex, inex, inexhaustible. You must love another from the bedrock of this love, not on tiptoe, but in a great abundantly. We need to deal ourselves how to love another, just like others, just like Jesus loves us. He loves us selflessly. He offered his life. Can you offer your life to others, your time, your talent for the glory of God? Neither nudge Paul, love nor divide. Love will remain unless you cultivate it. Love is spon- is spontaneous, but it has to be maintained by discipline, grown in grace stuff. The moment you irritated, you get irritated because there is a person in your life you don't particularly like.
Just think how disagreeable you are to God. You are prepared to be so closely identified with Jesus that his life and sweetness shine through all the time. You need to practice your love, the love of God, unless we don't know, we do not, we do not do it. Is nothing we need to practice, show it to others, even though they are not like able, not acceptable, because God showed us this great example, even that we are not lovable and not acceptable because our sins. He accept us, he loves us, and he treats us as a hairs. Wisdom from Oswald. Whenever the providence of God may dumb us down in a slum, in a shop, in the desert, we have to labor along the line of his direction. Never allow this thought, I am of no use where I am, because you certainly can be of no use where you are, that wherever wherever he has engineered your circumstances. Pray. Praise, praise be to God. Iyon po ang kanyang ang mensahe ng Diyos sa ating pong lahat. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. So sa oras pong ito mga kapatid, ah, how do we express? Pero isang tanong, kung gusto namin itanong sa atin lahat, katulad po ng senior ng kanyang anak o ng kanyang lingkod sa gospel ito, katulad ng ating pong mapag-aaralan, it is a bedrock that God's love. But ang tanong sa ating pong kalagitnaan ay ang karunungan ni Pastor Oswald Chamber. Ang sabi niya po dito, in the desert, we have a labor along the line of his direction and then never allow thought. And I am no use where I am, because you certainly can be of no use where you are not. So, ang question, mga kapatid, how we how we gonna be able to use that love that God expressed to us? Just like Pastor Osborne Chamber, he do he do his sermon regarding of this situation.
Sa tema pa lang napakaganda na ng kanyang sinasabi. Bedrock of God's love. Sa atin po mga kapatid, meron pa naman tayong time para mag-share po tayo regarding po dito. So, who want first share regarding of this bedrock? Maraming pong salamat. Can I ask? O sige, magturo na ako. Kapatid na Ate Flora. Ate Flora. Yes po. Naglalakad po kasi ako papunta sa work. Ah, Pero okay ito po. po yung pwede kong share na kung ang foundation or the bedrock ng aking pagmamahal, maski po yung mga kasamahan ko dito ay hindi ka ibig-ibig dahil po sa ang minsan po ay hindi equal po yung treatment, hindi equal po yung trabaho, nandiyan lang po sila, nakaupo, pero dahil mo sa pagmamahal ni Jesus, kaya ko po silang at ganun din po yung minsan maabuso na natutulungan ko po ay still dahil po sa pagmamahal ni Lord sa akin daw. Ako po ay still I was a sinner but now I am forgiven. Na ako din po ay talagang malayo po sa Diyos pero nang dahil sa pagmamahal niya tinanggap pa rin po niya ako din sa pamagitan po ng pagbibigay niya ng kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo po. So, mas nakakairita po, I can still love with the love of the Lord within me. Yun lang po. Thank you po for letting me share. Salamat din po. Next. Ako, Pastor Rory. Good morning, everyone. Good Sige, Ate morning. Ophie. Yan. Um, inaano ko lang. This is where God put us to love a person which is not lovable. Yung point ko lang dito is tayo nga are we lovable to His eyes? Without Jesus in us, wala tayo God look at us as a dung. Yun ang nakasulat sa scriptures. But then because of Jesus in us, He loves us. That's why He sent His only Son to die for us on the cross. And Jesus wants us to see in Him. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya Especially kahit saan, kahit sa bahay, sa work, kung saan man tayo magta-travel tayo, minsan sa plane, sa bus, there were really people na na-annoy tayo na naiinis ka, di ba? But then again, if you look at Jesus, you look at how He done to us, there is a twist of us na, okay, wants us to love one another. This is where, yan ang sabi nga kanina doon na, yung, even though we are not lovable, but the nature of God is love. So, tayo, we will try our best, but we cannot do it. But because of God, that's yung sinasabi ni Ate Flora, because of Jesus, we are able to do it. Kasi binibigyan din tayo ni Lord ng mga tao na unlovable doon try yung ano natin, yung especially yung pasensya, yung love natin sa ibang tao. Yung sinabi niya sa scripture na love your enemies, which is it, napakahirap nun. How can you love your enemies and pray for those who persecute you? Yun ang pinapagawa niya sa atin. But because we are with God, we are obedient on His love, doon tayo nagagawa yun. Sometimes hirap tayo because we're trying to do it on our own. Kaya
Kaya doon tayo naiinis, doon tayo na-stress. But because if you fix your eyes on Jesus, if you fix our heart on His love, doon natin matatanggap. So as a believer, we are changing through the help of the Holy Spirit. There's a change eh. Nagiging soft-hearted tayo, yung puso natin, 'di ba? Sinabi ni Lord niya, I will give you um a heart of flesh. Your heart of stone na matigas, papalitan ko ng heart of flesh. Kaya doon tayo nakakakuha ng love. Doon natin magagawa yung pinapagawa niya sa atin. Now we have to love one another. We have to consider the bedrock of God's love. Now God made us through love. So sino ba tayo? Who are we na hindi tayo mag-love ng mga unlovable people na binibigay niya sa atin o nakakasalamuha natin sa work, sa bahay, sa wherever we are. So that is how we live as a believer. That is how we should live as a Christian. We have compassion. We have love in our heart. Yan lang. Thank you po. Thank you for letting me share. Salamat po at purihin ang ating Diyos na buhay. Actually, nung pong binabasa na ni Elisha itong topic, meron siyang tanong. Ang tanong niya sa akin, especially yung Luke chapter 14 verse 16 at 26. No? Thank you, Elisha. Ang sabi po niya sa akin, Papa, anong ibig sabihin nito? It means, who wants follow me shall hate her mother, father, brother, sister, to be my disciple. So sabi niya po, direkta ho sa akin tanong, so I need to hate you? And I need to hate my mama so that I will able to follow Jesus? I don't understand this. Sabi niya ganoon sa akin. It is hard, no? Especially sa kanyang kaisipan, talagang kung babasahin niya ito ay mahirap unawain. Kahit naman po tayong bago-bagong Krisyano, mahirap po siyang intindihin. Sapagkat actually may katuruan na sa ibang mga iglesia, para lang makasunod ka kay Kristo, kailangan mo, ang turo po ay kailangan mong awayan ang iyong ama't ina, mga kapatid, para lang maging alagad ka ni Kristo. It is uh, uh, it is a wrong teaching sa ibang mga relihiyon na kung saan ay ganun ang kanilang sasabihin. To be a follower of Jesus Christ, you need to hate your brother, sister, mother, and father. It is said about your priority. Kaya sabi ko nga sa anak ko po, actually, it is a blessing also no kung nakaraang Merkules na ito ay naituro din doon po sa UK groups na sa Bible study. Kaya ho, napakaganda, napakayaman na magkaroon ng pangunawa regarding sa bawat mga talatang hindi natin naunawaan. We should not hate them. We hate what they are doing. Sabi ko kay Elisha. What? One example, actually, madalas po namin itong naranasan at ito'y amin ng tinago at hindi na nilalaro. When we are here, pag kami po ay walang pasok at ang asawa ko po ay day off niya, kung alam po niyo yung larong uno na cards,
Sino po dito ang nakakapaglaro po ng Uno? Napakaganda niya as a family bonding. Pero yung nagiging nabababad kami sa paglalaro, hindi na kami makapag-worship or kung makapag-pray man po kami, after ng prayer, continue namin ang laro ng Uno. Hanggang alauna ng madaling araw, hanggang alas 2 ng madaling araw, lalo na kami mag-asawa. What experience on that? But what is our priority? Lalo na, yan ang po yung tinuturo namin kay Elisha. Kasi yun po din ang isang bagay na aming natututuhan. Kaya ang ginawa po ng aking asawa, itago mo na yan at hindi siya mabuti. So ginawa ko, tinago ko na. At one time, I'm being chilly. Kinuha ko ulit. Naglaro kami ulit. And then, my wife realized that is not a good influence. Yes, nagkakaroon siya ng banding. But we to first play before God. So we need to remove that character. So, tinago na namin, tinago ko na, and then hindi na po kami nakakapaglaro. Why? Because God gave us the realization who will gonna put first, play or God. Just like just like po ng pag sinabi po tanong ni Elisha, sinagot ko po siya na ano yung una, prioritize mo dapat. Kami na mama mo o sarili mo. You're supposed to be priority first, Jesus. You need to be priority first, God. You need to be priority, the Holy Spirit in your life. Why? Because all of these things, God put first us. Siya yung unang nag-priority para sa atin because of His love, because of others, because of His love. So, yun lamang po mga kapatid. Sino pa po ang magbibigay po ng karagdagan? Bago po tayo pumunta na sa panananginan. Meron pa po? Kuya Virgil. Gusto niyo magtagda? Wala yata si Kuya Virgil eh. Ayun po yung nasa iPhone. Kuya Virgil, ikaw ba yun? Hindi ata po siya pwede Pastor Okay. Helen yun ng Pastor Ron. Opo. Ayun, si Ate Babes. Ayan, si Ate Babes daw, sabi po ni Elisha. Yung picture ni Ate Babes nasa center eh. Okay. Ayun, ayun. Good morning. Yun, Pastor Rory sa iPhone. Sino po yung nasa iPhone? Kuya Pastor Virgil lang? Pastora ko ito, si Pastora Helen. Good morning. Opi, gusto mong Okay, i-share ko yun ayan, sa'yo? si Pastora Helen, sige. Magsishare daw siya, Pastor Rory. Good morning po. Tuloy. Kasi nagising ako ng 3 o'clock tapos nakatulog. Pag-gising ko, late na akong pumasok dito. Okay lang po. Pero at Kaya, least, hindi ko alam kung tama itong isi-share ko. Yung priority, di ba? Tayong mga workers, ako yun ang naranasan ko eh. Kahit ano pa yan, talagang iniiwan ko yung aking gawain, yung pamilya, yung mga bata noon. Talagang iniiwan ko yan. Hindi ko naman iniiwan na mag-isa sa bahay. Ang ibig ko sabihin, dinadala ko, lalo na nung maliliit sila, para makapunta lang ako sa gawain nga. Gusto ko lang i-share ito. Nung last Sunday, May 4 yun.
Kasi si kapatid na Ofelia at saka si Marisa, nag-a-attend sila ng local preachers training under sa circuit ng Golders Green. At yun nga, ang circuit superintendent ay si Reverend Martin Wellings. So dahil isa siya sa mga mentor, ang ginawa ni Pastor Wellings last Sunday, hindi siya nag-sermon. Ang binigyan niya ng pagkakataon, itong dalawa, yung scripture reading na dalawa, yung Book of Acts at saka yung John na nasa lectionary. So nung dumating yung araw na yon, ako siyempre bilang leader, talagang na-excite ako yung May 4 na yon na magagamit itong dalawang kapatid sa morning service at communion service yon. Nagkataon, yung Sabadong yon, pumunta kami ng kapilya. Nung pauwi ako, tinawagan ko si kapatid na Opelia. Sabi niya, Pastora, nasa hospital ngayon si Katrina. Baka hindi ako makapunta bukas. Yun nga yung pagkakataon na yun, na linggo. So nag-iisip ako, sabi ko, kasi nga nagsisimula pa lang sila. Ganun. Tapos, yun nga, binigay ni Reverend Weddings yung morning service na yun sa kanila. Ikaw na lang kaya, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi pwede. Kayo yung nakalagay doon at saka yun ay part ng training niya. So, inisip ko na ito, sasabihin ko talaga. Sabi ko, dito sa hospital, hindi naman nagbabantay, di ba? Sabi ko, iniisip ko yung sinabi ni kapatid na Opelia, na baka hindi siya makapunta. Di ba ang sabi nga ng Panginoon, yun, kailangan talaga, kung ano yung pinapagawa sa'yo, kailangan gawin mo at iuna mo yun. So sabi ko, sana hindi mangyayaring hindi siya makarating. So yung linggo ng umaga, tinawagan ko na naman siya. Mga mag-aalas 8 ng umaga yun eh. Sabi niya, Pastora, nanginginig yung katawan ko kasi wala pa akong tulog. Ganyan. Pero sige, sabi niya, babangon na ako. Maliligo na ako. Pupunta na ako ng kapilya. So, kumbaga, inano rin siya ng Panginoon dahil yon ay tinawag siya ng Panginoon, ginamit si Reverend Wellings para i-lead ang service yung araw na yon. So, nung sinabi niyang, sige, tatayo na ako, magre-ready na ako at pupunta na ako ng kapilya. So doon, talagang, kasi nga yung calling natin, di ba? Hindi pwedeng hindi ka pupunta kung ano yung sinabi ng Panginoon eh. So nakakatuwa at salamat sa Panginoon, nandun siya at ginamit sila ng Panginoon na maganda yung result nung pagtayo nila nung linggo sa morning service. So nakita ko talagang, yun nga, tumayo siya agad at nakarating siya ng church na hindi pa nagsisimula yata. So yun po yung, ewan ko kasi late akong pumasok, ang naririnig ko kasi yung priority. Kaya ako lang, uh, sabi ko kailangan ma-share ito. Kasi nga, yun yung ano ng Panginoon sa bawat isa sa atin, lalo na nung marinig ko ngang, ay pastora, baka hindi ako makapunta. Kasi wala pa akong tulog, nasa hospital si Katrina, ganyan-ganyan. So ako naman, ginamit din ako ng Panginoon na alas 8, mga 8 o'clock yun eh. Ang service dito, 10:30. So inano ko siya ulit. O sige, sabi niya, babangon na ako. So yun po yung gusto kong ibahagi sa inyo. Maraming pong salamat, Pastor Helen. Thank you, Okay. Pastor Helen. Thank Dagdagan ko lang po, you. Pastor Rory. Kasi nga ay ano oras na kami na natapos doon sa ospital, mga 5 o'clock. So umuwi pa ako, natulog. Pagkagising ko, yung wala kang tulog talaga from
Ano oras yun? From 6 until 4 o'clock in the morning. 5 o'clock na ako nakarating ng bahay. Or even 6 maybe. So natulog ako. Pagkagising ko, nanginginig ako. So, sabi ko, tatawagan ko sana si Pastora, sasabihin, kasi nanginginig nga ang katawan ko, nagising ako because I know I have to go. But then again, alam mo yung enemy is like trying to, wag ka nang pumunta kasi nanginginig yung katawan mo, ganito. But then again, yun ang sinasabi natin, na we cannot do it on our own in the physical, but then if the Holy Spirit will just prompt you up. So, ginamit nga si Pastora. Tatawagan ko nga sana siya, pero the Holy Spirit is quicker than me. So, tumawag siya. So, sabi niya, sige na, kaya mo yan, ganun, ganun. So, tumayo na ako. So, yun ang example ng ano natin ngayon, na we cannot do it on our own to love or to live yung mga nangangailangan sa atin para iserve natin siya. That's why the Holy Spirit is with us, and praise God na pag tinawag ka talaga, God will make a way. God will send someone to encourage you or to remind you. So, yun ang nangyari last Sunday. Thank you so much, Pastor Helen, for reminding um for this morning. So yun ang ganda kasi it's really God's timing is always a good timing as well, because earlier nawawala yung internet ko sa laptop, hindi makakuha, wala talaga. Because hindi nga ako na-confirm kay Pastor Rory. So I got my phone, sabihin ko kay Pastor Rory na ano na hindi ako, ang laptop ko hindi pwede. Yung pala, God have already make a plan. Kasi sinabi ko sa kanya the other time, but I'm waiting for the confirmation na ano na oo na si Elisha. So that is all God's plan, lahat-lahat eh. So hindi ako nag-worry. At peace ako, at saka sabi ko God will make a way. And then when Pastor Rory said na it's Elisha today. So if you leave everything to God, yun ang prayer ko kasi Lord, when I wake up, Lord, I surrender to you yung thoughts ko, yung gawain ko, yung gawa ng hands ko, isa sa iyo ko na lahat kasi hindi ko kaya ito. So look at how God work in our life, in our even kakaunti lang, sabihin natin mga kakaunti lang ito, but God is a God of small beginning and lahat sa buhay natin. Thank you po. Relatable talaga ngayong araw na ito. Talaga pong relatable kasi po ang anak ko na si Elisha, kahapon po ay talagang mas konti, hindi niya mailabas yung kanyang sipon at masakit ang kanyang ilong. And then kanina, just wake up her at antok na dahil nga rin po sa kanyang nararamdaman. But because I said that you are the time na maglilid ka sa daybreak, bigla ho siya babangon, talagang she prepared herself, even though na merong konting sinat, may nararamdaman, she want to lead. Uh, he she always volunteer herself para ho mag-lead sa Daybreak Global. Actually, siya rin po ang gumawa ng PowerPoint. Oh, praise God. So, that's God's work and amazing through the life of our daughter Elisha. Amen. Kaya ako talagang connection po na she prioritized Jesus. She prioritized how she want to lead the daybreak today for God's glory alone. Sige Amen. po mga kapatid, dadako na po tayo po sa ating pong mga panalangin. It's time to offer everything to God, to Jesus. And as we offer Him all these prayers, first, praying for healing. Second, the church today, church and ministry, the body of Christ. And the last one is the nation and the government. Okay po? So, pag-i-include po sa panalangin
si Elisha sa kanya pong yung kanyang nose, running nose. Talaga pong mahirap i-ano yung kanyang sipon sa kanyang ilong. And then, pwede ko pong mahilingan dito sa panalangin si kapatid na Bebs for the praying for the healing. Second, sa government, pwede ko pong mahilingan dito si Ate Ofelia. And lastly, andito na rin po sa church and ministry, pwede ko mahilingan po si Pastor Helen for the prayer for the body of Christ. Okay po? Sige po mga kapatid, let's start for praying. Ate Babes. Ate Babes, pakiadd naman yung newly apo ko, Emilia, na yung ano niya, yung jaundice niya ay mawawala at saka magkakaroon na siya ng magandang pangangatawan and good health as well and protection and everything for her to grow healthy. Please. Emilia. Emilia. Yes po. Sige. Sige po mga kapatid, patuloy natin damhin ang presensya ng banal na Espiritu. Sama-sama tayo manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, muli ikaw ang aming amang na walang imposible sa pangalan mo o Panginoon. Salamat o Lord God dahil meron kaming ganitong pagkakataon upang mapilapit namin sa inyo ang aming mga kahilingan, ang aming mga nararamdaman, ang aming mga puso kung saan nasa pagkakataon kami na gusto namin hingi ng inyong mapagpalang kamay, ang inyong kapangyarihan sa pagpapagaling, O Lord God. Meron po kami mga listahan ng mga kapatiran namin na kung saan mas kailangan po nila ang inyong haplos, O Lord God. Yung haplos na may kasamang pagpapagaling at pagmamahal na nanggagaling sa inyo. Hindi kami magsasawang lumapit, hindi kami magsasawang humingi ng inyong ng inyong pagpapagaling sapagkat kami ay naniniwala na kayo ang pinaka-the best doctor kahit po saang parte ng mundo, Panginoon. Ang tanging pangalan mo lamang ang siyang pinakamakapangyarihan. So Lord, kilala niyo po ang mga ito. Kilala niyo po sila, ang kanilang puso, ang kanilang um, kalagayan, ang kanilang mga hinagpis, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga kasakitan. Lord God, lahat po ng mga bagay at pangyayari hindi nanggagaling sa inyo, iwinawaksin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo, O Lord God. Ang gusto lang namin ay ang madaluyan sila ng inyong pagmamahal, ng inyong protection, ng inyong ng pag-iingat ang Panginoon. Lord, hinihiling din po namin ang patuloy ninyong pag-iingat sa bawat isa, lalo na po sa bawat mga kapatid namin na narito ngayon na patuloy na umaasa sa inyong pagmamahal, umaasa sa inyong pang pag sa inyong pag-iingat sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ganon din po ang apo ni Ate Ofelia na si Emilia. O Lord God, yung apo niya na alam kong mahal na mahal niya at Lord, bigay niyo po ito sa kanila. She's an angel from above and we are hoping and also praying na she will be in good hand. She will be taken care of the parents, of the love of the parents, the care of the parents, and also yung lahat ng mga nakapalibot sa kanya na nagmamahal, ang mga pamilya niya, ang mga lolo, lola, ang mga kung saan siyang nagbibigay ng inspirasyon ng kasiyahan yung 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 kasiyahan na hindi mababayaran ng kung anumang salapi, O Lord God. Napakasarap po na merong nagsisilbing inspirasyon, nagbibigay ng kasiyahan na alam namin na nanggagaling sa inyo, O Lord God. So we're praying for the health of this
of this little angel na nanggaling sa inyo, Panginoon, yung protect niyo siya sa anumang mga mga bacteria, mga germs na pwedeng dumapo sa kanya na magpapahina ng kanyang katawan. Lord, palakasin niyo ang immune system nito dahil napaka-sensitive po ng mga araw na kanyang ah, ng every day niya na tatahakin, Panginoon, sa kanyang paglago, sa kanyang araw-araw na na alam niyo ba yun, yung buhay niya bilang isang munting anghel. O Lord God, ngayon pala idinideklara namin ang kanyang kalusugan na in good and perfect health, o Panginoon, para hindi rin nagwo-worry ang mga magulang, lalo na ang lola niya na mga mahal siya, Panginoon. So entrusting everything unto you sa kalagayan at sa buhay ng batang ito, Panginoon. Alam namin ngayon pa lang na meron kayong magandang plano para sa batang ito. So salamat, O Lord God, sa buhay na to. And O Lord God, lahat po ng um, mga hindi nakalista dito na mga kapatiran namin, Panginoon, kilala niyo pa rin po sila. Alam niyo po yung mga at hikain nila at kahilingan nila. Oh Lord, kahit po na si Alicia siya ginamit ninyo ngayong umaga na kami po ay tunay na bless sa kanyang buhay despite sa kanyang paggising na meron siyang nararamdaman, Lord, na naig pa rin yung power ng Holy Spirit kung saan binigyan siya ng sapat na lakas upang magamit na naging daluyan ng inyong pagpapala. At alam namin, bago pa lang siya magsimula ay pinagaling niyo na siya. Tinanggal niyo na lahat ng mga kasakitan na nararamdaman niya. And we rebuke all the pains, we rebuke all the sickness. In Jesus' name, alam namin um, na mapoprotektuhan siya ng inyong banal na Espiritu, oh Lord God. Ganon din sa pamilya ni Pastor Rory, the whole family, Lord God, and every family na nandito, Panginoon. Bless each and every one of us. Kung ano man po ang aming gagawin, kung saan man po kami mapunta, sino man ang aming makausap sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon, lalo na sa aming health, Lord. Let papayaan yung ma-prioritize namin kayo at yung lahat ng gagawin namin ay para sa kapurihan ninyo, Lord God. So, please, salamat po for blessing each and every one of us and believing that you are our mighty healer, the one and only good doctor and the best doctor. And this, Father, we ask this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen and amen. Lord, we continue to pray, Lord, for the nations and governments, Lord. Now, this is all the nations that you have created, Lord, in the beginning of the world. So, Lord, we thank you and we praise you, Lord, for all this. Nations and government, especially, Lord, yung Israel, yung Hamas, Iran, and Palestine, and Lebanon. It's been going on for a while now, Lord, but I know that Israel is your country, is a chosen nation, Lord. That is your chosen nation. That's why each and every country na malalaki at saka there is pinapunterya nila talaga yung Israel because they want to tear down that one because Israel, because they see something in Israel that they need to take it down. But then again, Lord, I know victory is yours. Victory is Israel, Lord, and we know that we have to pass all the process of all these wars. And I pray for all the victims as well. Na they are innocent victims, Lord. Na ano sila ng biktima sila ng war, Lord, and I pray for restoration as well sa mga life nila, sa mga pain nila, sa mga nararanasan nila, Panginoon. And I pray as well for Philippines in China na merong hidwaan, Lord, sa in between sa countries na ito, na there is a jealousy na gusto nilang kukunin ang kinin ang isang party ng Philippines. But Lord, I know that Philippines is for Jesus. Lord, I pray as well for the election na mangyayari sa Philippines in
2 days time. It is May 12, Lord. And I pray for peace, unity, Lord, and wisdom for all the voters na pipiliin nila yung mga kandidato na karapat-rapat, hindi yung mga kandidato na nagbibigay sa kanila ng pera. So Lord, give them the presence of mind while they are voting, Lord, na ikaw din ang mangunguna sa kanila, Panginoon. Let the Holy Spirit lead them kung sino ang ibubutot at nararapat sa posisyon na bubutuhin ng mga voters in the Philippines. I pray as well for India and Pakistan, Lord, Africa, USA, Canada, Australia, and all the nations that were affected by calamities, typhoon, floods, earthquake. At lahat na ito, Lord, it is not new to you because you are the beginning and in the end. You are Alpha and Omega, Lord, na the destiny of all our countries, Lord, ay nasa kamay mo, and ikaw ang nakakaalam, Lord, na kahit na there is pain and suffering na dadaanan ng mga creation mo, Lord, ng mga tao na create mo, Lord. And I pray as well for those who prayed for all these nations, Lord, na magkakaroon ng better results sa mga pinipray nila, Panginoon, and give them all the wisdom as well, Lord, the strength na pangangailangan nila. And I pray as well for the leaders of each and every countries, Lord, especially yung mga leaders na nakakilala sa iyo, Lord, na wala silang ibang tatawagin kundi ikaw because you are the only solution that they are looking for. You are the only one, Jesus, that they need. All of this country, Lord, it's only Jesus that they need and only Jesus' name to be praised and worship sa tatawagin nila at sasambahin at aalamin nila, Lord, na ikaw ang solusyon, na ikaw ang creator ng lahat ng mga nation na ito. So Lord, soften the heart of these government leaders as well, Lord, na makilala ka nila, Lord, na makarinig nila ang pangalan ni Jesus through our missionaries, Lord, at mga social media as well, na ikaw ang pangalan ni Jesus ang inuuna nila, Panginoon. So Lord, I bless all these countries, Lord, na in-create mo. And maraming salamat, Lord, na nandito kami na nagpe-pray sa mga country na ito. And even though, Lord, na maliit ang mga prayer na ito, Lord, but with you is not small, Lord, because there is no small in you, big or small, Panginoon, ay kinikonsider mo at naririnig mo ang mga prayer namin, Lord. It open the door of heaven, Lord, na nakakarating sa iyo yung mga prayer na ito. I trust and believe that you are working behind the scene from our prayer. So in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we worship you, glorify you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo at patuloy na dumadalangin sa inyong banal na harapan. Isinasama namin sa aming mga panalangin sa oras na ito ang bawat iglesia na naniniwala kami ito ay naitayo sa pamamagitan mo. Ang dalangin namin, Panginoon, unang-una, ang mga manggagawang kagaya namin na yung patuloy na ginagamit. Panginoon, maraming salamat. Patuloy kang tumatawag upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa iyo. Kaya ang dalangin namin sa mga taong ginagamit mo, Panginoon, ikaw po ang manguna, ikaw ang magbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin, at ganun din, O Diyos, nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa lahat ng manggagawang ginagamit mo. Naniniwala kami ikaw ang tumawag, kaya ang bawat isa ay tumugon upang ipagpatuloy ang paglilingkod sa iyo. Sa kabila ng maraming problema, maraming pagsubok,
maraming nangyayaring hindi namin maabot maisip. Sa kabila ng mga nangyayaring ito, ay nagtatagumpay pa rin ang aming gawain dahil ikaw ang nangunguna at walang makakahadlang sa gawain ito. Kaya sa oras na ito, Panginoon, binibigay namin ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa iyo sa kabila ng mga pagkukulang, ng mga pagkakamali. Patuloy mo kaming ginagamit sa inyong ubasan. Ang mga bawat iglesyang naitayo at marami pang itatayong iglesia na kung saan magkakaroon ng gawain, O Diyos. Ikaw rin po ang manguna, Panginoon. Ang bawat mananambahan, ang bawat worshiper, ang tanging dalangin namin, O Diyos, tunay unang-una ang bawat isa ay magkaroon ng magandang personal na relasyon sa iyo. Dahil alam namin ito yung dapat naming gawin. Ikaw ay manggagawa, ikaw ay miyembro, ikaw ay laiko. Ito ang unang dapat gawin ng bawat isa. Kaya maraming salamat na patuloy kang gumagamit ng mga laiko rin upang maibahagi, upang maipangaral din ang inyong mga salita. Kaya Panginoon, patuloy kang manguna sa bawat isa, saan mang lugar, saan mang bansa, O Diyos. Ang lahat ng ito, alam namin, ikaw ang may kagustuhan, kaya nangyayari ang mga bagay na ito, na itatayo ang mga iglesyang ito. So maraming salamat, Panginoon. Nakikita namin na nagiging matagumpay ang iyong gawain dito sa lupa, kung paano nung unang panahon ay pinagpapatuloy namin ang iyong mga gawain. Kaya maraming salamat, lalo na ang araw na ito, araw ng pagsamba, O Diyos. Ang bawat isa, Panginoon, ang gagawin namin ay dadako kami kung saan ay ikaw ay aming sambahin at purihin. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagtawag mo at naniniwala kami, marami ka pang tatawagan upang tumulong, upang gawin, upang ipagpatuloy ang inyong ministry dito sa lupa. Binabalik namin ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming pong salamat. Panginoon, patuloy kaming lumalapit at pupuri sa iyong dakilang pangalan. At tunay kaming nagpapasalamat sapagkat kami naniniwala, nananampalataya na lahat ng aming tinulog sa inyo ay aming tatanggapin at ito'y napaabot sa iyong dakilang pangalan, sa iyong banal na presensya, sa iyong kaharian. At ang katugunan ay aming ma-receive sa oras pong ito. Ganon din, O Diyos, sa iyo lamang kami nagpapasalamat, nagpupuri, at ikaw lamang ang aming dinadakila. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 A blessed, happy Mother's Day to all the mommies, lolas sa grupo pong ito. Happy Mother's Day po dito po sa Daybreak Global. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga ina ng tahanan, mga lola ng tahanan. Ang Diyos ang siyang magpalaho sa inyo po lahat. Happy Mother's Day po ulit. Next. Sige po. Pwede ko pong mahilingan, hopefully okay na yung internet na ni Ate Rona. Ate Rona, can you lead us for the Thanksgiving prayer? Yes po, Pastor. Thank you. Yeah. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Yes, Lord, we just praise you and thank you for this beautiful day, beautiful morning, Sunday morning that you have given to each and every one of us. We are so grateful and thankful for you, Lord, for giving us this day so we can fellowship, we can rejoice, we can
be with one another. We can hear the message that you have given to each and every one of us today, Lord. Thank you that our topic today is about love, the agape love that you have given to each and every one of us, and that love that we can also share to one another, Lord God, regardless whether they are unlovable, regardless of their status, their race, their abilities. Lord, Father, we pray that we have your heart, Lord, to love others, even if they're unlovable, Lord. Help us, Lord, especially those who are like the LGBTQ. Sometimes we have our own prejudices, Lord, and Father, forgive us, Lord, for those prejudices. And Father, we pray that we'll have the heart to love one another as you have loved us. You gave us this love so that we can share it to others. Father, we just thank you for Elijah for leading us today. Father, we pray that you continue to bless her and her family, Lord. Thank you, Father, for her life, and that I pray, Lord, that you continue to give her wisdom in favor with God and man. And also, Father, I pray that you bless each and every worker that is in here in the Zoom room today, Lord, and those who are not able to join us. Father, we pray that you continue to give them, to anoint them, Lord, so that they can share the love, the gospel, and that we will have the boldness and the strength, Lord, that to spread the good news, the love that you have given to each and every one of us, the love that you sacrificed, and the love that gave us eternal life. Father, as we part ways this day, I pray, Lord, that you dismiss us with your love, your peace, your joy as we serve you, and also hope. Lord, this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Amen and amen. My dear brothers and sisters in Christ, receive the benediction of our God the Father in heaven, the saving grace of our Lord Jesus Christ, who offer yourselves as a living sacrifice. He gave us a true divine example how to follow God, how to follow the Father, and the power of the Holy Spirit be with us and receive His word in Numbers chapter 6, verse 24 to 26. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. And everyone will say, Amen, Amen, Amen. Sige po. Amen. Mga camera natin. Salamat po. One, let's take a picture. One, two, three, smile. Okay, salamat po sa lahat. Okay. Mother's Day. Happy Mother's Day po to Day. all. I love you, mommies. Salamat Sige po. po. Okay, let's have a continued. Bukas po ang ating pong
ay si Pastor Edric. Tuesday, si Ate Lydia. 14, si Pastor Carol. 15 ay si Pastor Jeneline. For 16, si Pastor Joanne. And 17, Pastor Raul. At 18, si Ate Ofelia. Okay. And sa Monday po, si Brother Virgil. So yun lang po mga kapatid, ang ating mga announcement. God bless us all. Shalom. Shalom. Blessed Sunday. Happy Mother's Day ulit po. God bless us.